Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-28 at huling kabanata ng Mateo. Basahin natin. Muling nabuhay si Jesus. Madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala, kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. Biglang dumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinangako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay." Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, "Puntahan niyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin ninyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." Kaya dali-dali silang umalis sa libingan. At kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ang mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Pero maya-maya, sinalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Lumapit sila kay Jesus. Niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita." Kailangan nating makita ang ating totoong kalagayan. Tayong lahat ay sadyang makasalanan. At alam natin na ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Sa ating buhay, sa ating sarili, wala tayong maaaring magawa upang makaiwas sa paghahatol na darating. Ngunit sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan, ibinigay niya ang kanyang anak sa lupa upang tanggapin ang kaparusahang nakalaan sa atin at mamatay sa krus. Nang sa ganoon ay tayong mga makasalanan ay maging katanggap-tanggap sa Diyos Ama sa langit. Ang pagkabuhay muli ni Jesus ay nagpapatunay sa buong mundo na lahat ng itinuturo at sinasabi niya sa atin ay totoo. Ito ang sadya ni Jesus sa lupa upang ipamalita ang magandang balita sa lahat, na sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, nagkaroon ng paraan para makabalik tayo sa piling ng Diyos Ama. Ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan ay ang bukod tanging sakripisyo na katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Tinuturuan niya tayong maniwala sa Kanya para sa kaligtasan sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami ang hindi naniniwala sa Kanya.
Humihingi sila ng iba't ibang himala para patunayan na siya nga ang Mesayas. At kahit napakaraming himala ang ginawa ni Jesus, ang kanilang mga mata ay sadyang hindi makakita. Ang kanilang tenga ay sadyang di makarinig. Kahit na ipakita ni Jesus ang kanyang pagkabuhay muli sa kamatayan. Para sa mga hindi naniniwala, katulad ng mga sundalo sa ating nabasa, panginginig sa takot ang pangunahing mararamdaman nila. Pagkatapos ay pagdududa. Tapos ay isasantabi at kakalimutan na lamang ang nakita at narinig. Nakakalungkot na ganito ang mangyari sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan at kakilala. Kung hindi kay Jesus, ano ang kanilang panghahawakan dito sa mundo? Para naman sa mga naniniwala, ang kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan at pag-asa. Ito ang pundasyon ng ating paniniwala. Ito ang kasatuparan ng mga itinuturo sa atin ni Jesus. Ito ang koronang ating makakamtan sa ating paniniwala sa Kanya. Pagtalikod at pagsisisi sa ating mga kasalanan at mamuhay ayon sa Kanyang mga iniuutos sa atin. Sadyang mahirap ang buhay Kristiyano ngayon. Magsumikap tayong manatili sa daang papunta kay Jesus, ang ating Panginoon. Basahin natin ang ulat ng mga gwardya. Pagkaalis ng mga babae sa libingan, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga gwardya upang ibalita sa mga namamahalang pari ang nangyari. Matapos makipagpulong ng mga namamahalang pari sa mga pinuno ng mga Hudyo, sinuhulan nila ng malaking halaga ang mga bantay. Sinabi nila sa mga bantay, "Ipamalita ninyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kapag narinig ito ng gobernador, kami na ang bahalang magpaliwanag sa kanya para hindi kayo mapahamak." Tinanggap ng mga gwardya ang pera at ginawa ang sinabi sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinakalat ng mga Hudyo. Kung titingnan natin, sinabi ng mga namamahalang pari sa mga sundalo na bibigyan sila ng suhol kapalit ng pagsisinungaling. Sadyang napakalakas ng tukso ng kayamanan. At ganun din ang gagawin nila sa gobernador. Ang kanilang kagustuhan ay itago kung ano ang totoong nangyari. Kung iisipin natin, ang mga Pariseo, Sadyuseo, mga tagapagturo ng kautusan, mga namamahalang pari, ay lahat naging laban kay Jesus. Sila ang binigyan ng responsibilidad na ituro sa mga tao ang kalooban ng Diyos. At dahil dito, sila ay tinitingala ng mga tao. Nagkaroon sila ng kapangyarihan dito sa mundo. At sa kalaunan, nakalimutan nila ang biyaya at katungkulan na ibinigay sa kanila. Katulad ng talinghaga ng ubasan sa Kabanata 21, ginusto nilang makamit ang ubasan kaysa sa pagsilbihan ang may-ari ng ubasan.
tinalikuran nila ang Diyos Ama at sinunod ang kanilang makasariling pamamaraan. Hanggang sa kaduluhan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pangunahing iniisip nila ay ang kanilang sarili. Kung sila ay magbabagong puso, tatanungin sila ng tao kung bakit sila hindi naniniwala noon. Maaari silang matanggal sa kanilang katungkulan at mawawalan ng kapangyarihan. At dito natin makikita na pinili nila ang kasinungalingan para lamang makaiwas nilang aminin na nagkamali sila at harapin ang kahihinatnan ng kanilang ginawa. Minsan ay naiisip ko kung ano ang dumaan sa isip ng mga namamahalang pari at mga pinuno ng Hudyo sa mga pangyayari. Minsan ay naiisip ko rin kung bakit hindi nagbago ang puso ng mga Hudyo mula noon hanggang sa kasalukuyan. Totoo nga ang kasabihang, ang may mga mata ay di nakakakita at ang mga may tenga ay di nakakarinig. Ang bayan ng Israel ay siyang pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kalooban. Ngunit sa pagtatakda ng Diyos Ama, ang pagtalikod at pagtanggi ng Israel ay siyang nagbigay daan para magkaroon ng kaligtasan tayong mga hentil. Nang sa ganon ay mas maraming tao ang magkaroon ng kaligtasan. Sino nga sa atin ang makakaintindi sa isipan at kaparaanan ng Diyos Ama? Sadyang kulang ang ating kaalaman, kapatid, at huwag natin itong kakalimutan. Kadalasan ay nakikita ko rin ang aking sarili sa ginawa nila. Ganoon din ako sa aking araw-araw na pamumuhay. Inuuna ko kung ano ang gusto ko kaysa sa kalooban ng Diyos. At kahit na mayroon akong kaalaman sa mga itinuturo ni Jesus sa atin, ang laman ay sadyang marupok. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, marami tayong pagsubok na dadaanan. Maraming dagok ng buhay ang ating mararanasan. Ang katanungan sa atin palagi ay, ano ang susundin natin? Ang sarili o kalooban ng Diyos? Ito ba ay nakikita mo rin sa iyong buhay, kapatid? Kailangan nating matuto sa karanasan ni Pedro, na mataas ang kumpiyansa niya sa kanyang pananampalataya, ngunit sa panahon ng pagsubok ay ikinaila si Jesus ng 3 beses. Magpakumbaba tayo at aminin sa ating sarili na tayo ay sadyang marupok at makasalanan. At panghawakan natin ang pag-asang biyaya ng Diyos sa atin sa katauhan ni Hesukristo. Basahin natin. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea. Doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya, kahit na ang ilan ay may pagdududa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko.
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Nagpakita si Jesus sa mga babae at sa kanyang mga tagasunod. At dahil mangilan sa kanila ay may halong pagdududa, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at paa at tagiliran upang ipakita sa kanilang lahat na siya nga ay nabuhay muli. Kapatid, kailangan nating makita ang ating sarili sa nangyari sa mga tagasunod. Kung si Pedro ay mahina ang pananampalataya nang ikaila niya si Jesus, ganun din ang iba sa mga apostoles. At ganun din tayo sa kasalukuyan. Marami sa atin ang nakakaalam kay Jesus, ngunit kaunti lamang sa atin ang totoong sumusunod sa kanyang mga iniuutos. Natutunan natin na kung sino ang totoong nagmamahal kay Jesus ay siyang sumusunod sa kanyang mga kautusan. At dahil dito, kailangan nating tanungin ang ating sarili kung tayo nga ay totoong naniniwala sa Kanya. Sa lahat ng ating napag-aralan at nabasa at nakita at narinig, tayo ba ay lumalapit at naniniwala kay Jesus? May halong pagdududa ba sa iyong puso, katulad ng mga tagasunod niya? Ang huling habilin ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ay ipamalita ang magandang balita sa lahat ng lahi. Nang sa ganoon ay maging tagasunod rin sila ni Jesus. Ito ang puso ni Jesus, na siya namang puso ng Diyos Ama, na mabigyan ng kaligtasan ang mga makasalanan. Kung tayo ay naniniwala, dapat tayong sumunod sa Kanya. Madaling magsabi na tayo ay naniniwala, ngunit ang katibayan ng ating pananampalataya ay pamumuhay na ayon sa Kanyang kautusan. Ang paniniwalang walang mabuting gawa ay walang kabuluhan. Sa aking buhay, naiisip ko kung ano ang gagawin ko sa aking kakayahan, oras na ipinagkaloob sa akin. Katulad ng talinghaga ng 3 alipin sa Kabanata 25, ano ang gagawin ko sa kayamanang biyaya sa akin? Kung ako ay totoong naniniwala, mangangahulugang ako ay isang alipin ni Jesus. At kung ako ay isang alipin ni Jesus, paano ko ba siya mapagsisilbihan? Ang buhay ko ba ay namumunga ng mabuting bunga? Ako ba ay nagpapamalita ng magandang balita? Katulad ng pagsisilbi ni Jesus sa lahat, ako ba ay naninilbihan sa aking kapwa? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ito ang mga katanungang dapat nating pag-isipan. Alagaan natin ang butil ng pananampalataya na ibinigay sa atin para lumaki, lumago, at maging kapaki-pakinabang sa mundo. Kung ang huling habilin ni Jesus ay ipamalita ang magandang balita, ito ba ay ginagawa natin, kapatid? Pag-isipan natin ito. Ang tao ang lumayo sa Diyos,
nang ito ay nagkasala. Ngunit ang dakilang pagmamahal ng Diyos ang gumawa ng paraan para makabalik ang makasalanang tao sa piling niya. Huwag nating sayangin ang biyayang ito na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 28 at huling kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.